May nag-report kasi kahapon, sabi sa akin, Banat Bay, ipakita mo ito kasi dito pala makikita mo na kung anong kulay ni Romualdez. Eto. Ayan o. Ayan. May nag-report kasi kahapon, sabi sa akin, Banat Bay, ipakita mo ito kasi dito pala makikita mo na kung anong kulay ni Romualdez. Eto. Ayan o. Ayan. Uso pa lang, yari na. Ito po ay lumabas noong April 20, 2016 kung saan nagkakaroon ng issue si Rojas sa Yolanda. Okay? At ang nagtanggol ho sa kanya, walang iba kung hindi si Congressman Martin Romualdez. Sabi niya pa nga dito, Romualdez said to Rojas, did his honest and best and risk his life. Ganyan niya pinagtanggol si Rojas. Alam na alam nyo na kulay. Tandaan ninyo para lang malinaw, iba ho itong si Romualdez at saka yung isa. Magkaiba ho sila ng paninindigan at tayo sa buhay. Ito si Romualdez, ipinapakita na natin kung anong tayo nito. Hindi lamang po yan, ito pa. Martin Romualdez to Rojas. Rojas risked his life during Yolanda. Late, said that the former Undersecretary Presidential candidate Rojas risked his life to save people during... kasi nga, alam nyo kung bakit. Ito, istorya niyan. At that time, ito na ang talagang, tandaan ninyo before ni Noynoy, yung anak, okay? Si Pinoy, before si Pinoy na tatakbong presidente, si Rojas na talaga. Okay? Nagkataon lang, namatay si dating Pangulong Cory Aquino at yung sentimento ng tao ay biglang napunta sa anak. Kaya nag-giveaway si Rojas at yung si Pinoy na ang naging presidente. At after ni Pinoy, wala nang iba. Nakikita ang dilaw at pink. Wala nang iba kung hindi si Rojas. Kanya na to. Kanyang-kanya na Tandaan nyo, administrasyon sila nun. Kanyang-kanya na. Hanggang siniraan na nila, na binato na ng todo itong kalaban. Di ba? Kaya ito si Romualdez, sumipsip ng todo dito kay Rojas. Sa bagay, pag naging presidente si Rojas at that time, yari ang budget ni Romualdez kung hindi siya kakampi kay Rojas. Yan ang system nun. Eto ang matindi. Natalo si Rojas. Nung malapit nang matalo si Rojas, si Romualdez sumipsip na ngayon kay Pangulong Duterte. Nagegets ninyo? Diba? Ganun katindi ang pagiging traditional politician ni Romualdez. Nung una na malakas si Rojas, na kay Rojas siya. Nung lumalakas na si Pangulong Duterte, ayan yung after the debate sa TV, nag-number 1 si PRRD, nagtalo na ho lahat. Pati ang mga Remulla ng Cavite, Romualdez dyan sa lugar nila. Kasi alam nyo, sa bawat probinsya, merong mga kilalang mga pangalan, family name. Sila sa una, talagang kakampihan kung sino yung malakas. Okay? Pero eventually, pagka meron ng talagang nakikitang mananalo na, nagtatalo na yan. Ganyan sila. Ang tawag doon, mga balimbing at mga traditional politician. Mga trapo. So alam na natin kung saan talagang kulay nito ni Romualdez. Kasi naalala nyo sa speakership, di ba may ingay pa doon time na yon? May ingay yun Sumisip-sip din si Romualdez noon kay Pangulong Duterte. Dahil nagkataon lang, nandun si Speaker Cayetano at nandun si Speaker itong si Velasco. Eto si Romualdez pumoporma-porma na noon, hindi nanalo.
Ngayon, nanalo na yung pinsan niya bilang presidente, pagkakataon niya na kahit, alam naman natin, kahit tanong nyo kanino, it's an open secret, may kasunduan na dapat si Gloria. Kaya nga yung buong partido ni Gloria, nakipag-unite kay PBBM. And yet, ang pinili ni PBBM, walang iba kung hindi si Romualdez. Tama, mali. Di ba? Sumipsip-sip siya. Kunwari, ganun sila ni Sara Duterte. Nung siya na ang naging speaker, inilaglag niya na si Sara Duterte. Anong tawag mo doon? Manggagamit. Sa English, user. Alam niyo na. Diba? Ang lupit lang Tapos, hawak na nila ang DSWD. Ay nako, sa totoo lang. Anyway, booking na natin ang galawan ni Romualdez.